Anong masasabi nyo dun sa mga yung mga pinrioritize na bill? Maliban dun sa Barangay Health Workers Magna Carta, syempre yung pinush ni Senator Risa that we support. All the other bills na pinrioritize ay puro mga ayuda bills. What do you think? AIX. AIX. Oo. Ganyan, di ba? Necessary evil sa akin yan, Prof, because you have to be populist when you have to hit the ground running, and you have to make bills that immediately the people will feel and cheer for after a period of kalokohan. So it needed to be done. Diba? For me, that's like when you come on stage, the first thing you should do is be performative, greet the crowd, wave. Parang ganun yun. So yan na yung ine-expect natin na ibebenta ni Pangulong Marcos sa speech niya sa pag-institutionalize ng mga ayuda programs na to ng gobyerno. Tingin ko that definitely will be pathetic, no? Pag yan lang ang dadalhin niya sa SONA. Easy. I agree with na makakatulong yan. Pero tulong lang yan eh. Iba yung pinag-uusapan na main message niya after a year nung kanyang Mahiya Ka Naman campaign. Yeah. Tama? No? 1 year anniversary ng Mahiya Ka Naman campaign. Tapos ang sagot mo, AIX. Diba? O, ano yun? Diba? But what will he pride Walang as reason an to believe. achievement? Baka madaliin na yung mga gobyerno. At bigyan na natin ng tips kasi isang buwan na lang, SONA na. Mahiya ka last year. Ikaw, Cielo, as an economist, Yan. paano the elephant in the room is the economy. It's the economy, stupid. So as an economist, ano yung handles na ibibigay mo sa kanya? Mahal ang bayad dito pagka naglista. Free advice. Free advice. Unang-una, mga konkretong steps na kailangan natin gawin so that we minimize the crisis in the Middle East. Ito na yung gagawin natin in the next 6 months. Na priority. Priority. Pakilista. Because the Middle East crisis is not just a political crisis. It's a supply problem. To be able to address the supply problem, how do we transition to that? Lahat ng buildings ng government dapat mag-solar na. Pangalawa, solar. Kasi pwede naman yan, mandato na yan, including the local governments, and they have facility to do that because may existing funds sa maraming development institutions for local governments to access para makapag-transition na. If we transition and reduce dependency sa imported fuel, then that will help manage the impact of the crisis. Nag-isip niyo talaga ako na transportation. Kaya mo yan. Dapat masigurado nating makakapasok yung ating mga manggagawa sa trabaho kahit patuloy yung krisis sa Middle East, 'di ba? At sabay na din yung transition ng transport natin na ginagawa ng Quezon City, 'di ba, Alan? Quezon Mayor City Joy procured a lot of electric cars. Saan ka kukuha ng pampondo niyan? Marami naman pwedeng i-realign sa current budget natin Yan. Doon na nila i-realign. Dapat talaga mag-realignment. Plus, our current budget allocates billions of pesos sa mga local governments through the local government support fund. Dahil yung mga tinanggal na mga taba-taba nung infra, nilipat yan lahat para sa ayuda at pork barrel sa local governments. Dapat tinatap yan ngayon. Na kinuha ng mga magna. Yes, kinuha ng mga magna, kailangan bantayan natin. Yes. Yung inflation, ito dapat ginagawa to ng presidente kasi napag-usapan na, imagine BSP natin, officials, highest paid globally, mas mataas pa sa US, and yet, look at the performance natin sa managing ng inflation. Nami-miss natin lagi yung targets, diba? Feeling ko, kailangan mag-statement ang presidente dyan kasi pirma siya, yung pumipirma ng mga bonuses at saka ng mga sweldo ng BSP na parang okay lang, highly paid kayo, but do better in terms of managing inflation. Performance-based dapat. Pero kaya ba yan, Cielo, with the present people in government? Di ba kailangan mo na magpalit? Kailangan may political will at saka understanding. Diba? Halimbawa, Department of Health. With that, Secretary of Health. Kailangan palitan. Imagine yung PhilHealth issue natin. Yung malaking issue na yung isang kababayan natin, 25 years
continuously Nagbayad. paying, tapos biglang pumasok mo sa Tinanggihan. loophole ng less than 24 hours tapos hindi mo i-reimburse sa PhilHealth. Namatay sa namatay sa Very, very waiting room. low-hanging fruit kasi excess funds daw ang PhilHealth, di ba? Kaya nila kinukuha. Pero hindi naman nila yan ma-distribute sa taong bayan. Kung ako yung presidente, 1 week lang, uupuan ko talaga yan. I mean, ano ba talaga problema sa PhilHealth? We can discuss all night. Pwede ko na ibigay sa inyo yung isang PowerPoint ko dyan. Ano ang mga So, Cielo, solusyon sa PhilHealth? So, Cielo, bahagi ng programs at saka policy reset is a reset of people running Yes. government. Yes. Diba? At saka, So- ako hindi ako against ayuda. I actually support and understand and advocate. At sinasabi ko, It isa yan makes sa mga economic sense. critical CCP na makes sense. solusyon, Yes. social Yes. protection. Pero kailangan, Yes. sigurado ka na kapag in-implement mo yan, inaahon mo yung mga tao sa hirap. Hindi yung binibigay mo sila para, okay, patuloy kayong maging mahirap at maging dependent kayo sa akin. Diba? It has to be a conditional cash Diba? transfer. There have to be Yes, conditions. yes. Yes, agree Kaso ang 100, problema 1,000,000%. itong kapapasang AIX lang, in-institutionalize nila. Ano ba yung AIX? Medical assistance, educational assistance, transport assistance. Di ba repeat lang to ng lahat ng all other assistance that Ng already MAIP exist? at ng tupad at ng Exactly. whatever creature it may be called. Exactly. So they're it's already mendicancy. existing. So why Pero- are we proposing this? For Yes. political reasons. Yes. Pinapasa to dahil eleksyon na sa 2027 at Yes. 2028. The So, problem mga is ganon. the rot is so deep and so widespread. Sabi Diba? ng Ingles sa San Edo ngayong gabi, Diba? parang kala mo siya Diba? ekonomista no? Oh, 'di ba? Yung kabulukan ng ating sistema, no? Sobrang lalim at sobrang lawak, no? Kinakailangan mo talagang magtanggal ng large chunks of government or Ito else. pa, Oo. yung Pax Pero ang Silica. Pwede problema, naman natin, Cielo, Oy. San Edo, Easy. Pax Silica. yes, yan. Ang Pax Silica. problema, saan ka kukuha ng papalit? Pwede naman Yun lang. nating ipamayag pag yung Pax Silica na yan. It's okay, diba? Foreign New investments faces. coming in. But, sabi ko nga sa mga industriya natin sa local, we also have to make sure na kung ano ang mangyayari sa Pax Silica na yan, tayong mga Pilipino yung makikinabang muna dyan. Unang-una, yung mga industriya natin. Diba? Yung mga manggagawa natin, magkakatrabaho ba dyan? Yung mga Yes. natural resources ba natin? Tayo ba yung makikinabang? Hindi ba kukuhanin lang yan ng mga ibang Pero, Cielo, that's interest. post-2028 eh. Post-2028. Pero ang sinasabi sinasabi natin. pinag-uusapan. At Oo, alam hindi, ba yan ni sabihin Sara mo. Duterte? Kaya ba niyang mag-discuss? Ano yung Pax Silica? At anong gagawin niya dyan? Would you say that part of the inflation problem is that the government doesn't want to spend? Praning lahat? Actually, Praning gumastos? if the government spends, pwede pa siya makadagdag sa inflation. Kasi consumption yun eh. Pero kasi, ang importante sa government spending, yung pag-create ng trabaho. Para kahit tumataas yung presyo ng bilihin, kung may trabaho naman yung mga tao, pangbayad sa tumataas sa presyo ng bilihin, okay lang. Importante, yung inflation kasi per se is not bad. It's an It's not indication Not of bad. growth. Absolutely not Diba? bad. Ibig sabihin, bumibili yung mga Milton Friedman. tao. Yes, It's true. Milton Friedman. May Absolutely. consume. So, ang kailangang tugunan ng gobyerno dito ay may pambili ba ang mga mamamayan? Diba? Kaya ba Purchasing nang power parity. gumastos? Oo. Kung hindi tumutuloy yung government spending which has been declining for the past months, showing the decrease ng GDP growth natin, malaking problema yan. Kaya kapag kailangan yung malaking issue yung i-address yung construction eh. Kasi malaking portion ng government spending ay construction, infrastructure project, etc. Pero, anong nangyari? Natigil, walang malinaw na polisiya kung paano nga ba natin dilinisin itong sektor ng infrastructure. Di naman natin sinabing tanggalin, abolish, tanggalin natin lahat ng mga contractor. Importante ang mga contractor kasi yan ang partner ng gobyerno sa pag-deliver ng mga proyekto, diba? My God, I so agree. Pero walang malinaw na polisiya kung paano lilinisin at address yung corruption sa issue na yan, diba? Ang problema kasi, di ba, Cielo, ang daming leakages eh. Sa Yes. construction. Ang daming leakages yan from pricing ng tornilyo, ng pako, no? Hanggang dun sa malalaki talaga Pero, ng infrastructure. proud no? ako na yung sinuggest ko na mga ordinansya ay naging batas na sa buong Yun. Laguna.
Oh, diba? Imagine that. Imagine Yun. that. A Hindi pa ako private politiko, citizen, Shelo I have a Magno. batas Yes. na. Yan. Can you imagine that? Can you what more? What more, people? What more? Tama. That's all I'm saying. Pero nakakatuwa yun, no? Kasi yung isang konsehal sa Baguio na na-meet ko 2 weeks ago, sabi niya, Prof, kinuha ko na yung draft ordinance mo sa Facebook mo. Ipupush na namin to. At saka dun sa Bulacan daw, pinag-uusapan na nila. So nakakatuwa. Kasi imagine, just posting it on Facebook resulted sa mga concrete na action sa iba't ibang lugar. Eastern Samar, batas na siya. Sa Laguna, Well, batas na siya. Proposal siya sa double-edged iba't sword, iba. double-edged sword, Prof. Glasses half empty, sort of. It also shows the sad state of our elected officials I when they know. have to base policy on Facebook posts of a Shelo Magno. There is, there is also something to be said about that. Maybe the roles should be reversed. Maybe Shelo Magno should be in a position to craft these policies, rather than our elected officials swiping it off of her Facebook. Yun lang naman ang aking... Saka, Alan, pagbabago. mabilis na. By next year, campaign fever na. Diba? Mabilis na yan. Mabilis na yan. In more than a year, election ban na. So you can only do so much. Diba? Yes. Yes. Kaya, ang sinasabi natin kanina, yes, we can do something ngayon, no? Pero at the same time, wala tayong illusion na ang decisive year or decisive moment will be the 2028 election. No? Watershed yan. Watershed Yan. yan. Sec. This will Yan yung tunay na define labanan. 4 generations at least. Yung magagawa natin ngayon ay mga skirmishes. Diba? Pero the war can and should be won sa 2028 election. At doon, kailangan natin I cannot agree with you more. hindi lamang expose and oppose and propose. Kailangan meron tayong mga bagong tao. Sa But in dulo the kasi, Sige, go ahead. sa dulo, yun yung mag-i-implement ng ating matagal na, ang dami na nating advocacies, di ba? Yeah. Hindi Yes. you don't have to reinvent the wheel. No, for decades, ang dami na Bakit nating ganun? proposal. Yung mga solutions na to, itong mga problem na to, paulit-ulit lang, we keep on electing officials. Like, nandiyan naman si BBM, nandiyan si Sara, and all the senators and congressmen. Pero bakit parang hindi nasusolusyon yung problema? Siguro, Again, I go back to yung sinasabi nga natin Sec. Andrew's kanina, point. yung sinasabi natin kanina, Shelo, iba yung bitamina ngayon Iba yung unprecedented corruption na nangyari ngayon. Iba yung unprecedented impunity. Diba? Iba yung unprecedented crisis natin at this point. Which means pwedeng ma-shake yung mga tao, especially the youth, dun sa kanilang traditional na indifference. At nakita natin yan last midterm election. Diba? Medyo nagising Not enough. Pero something is happening. Oh. No, So, ano ba to? Parte ba yung realization na to na hindi enough ang incompetent government and incompetent leaders? Kasi I can say the incompetent talaga, I mean, Robin Padilla. Diba? You went there, didn't you? Ayun, diba? Seryoso And the incompetency is not even measured by having a college degree like sinasabi natin sa Robin Padilla. But basic understanding ng pagpapatakbo ng ekonomiya. And I'm really sure, 100% confident ako, na kahit tanungin natin si Sara Duterte now, ano ba yung agenda niyang pa-ekonomiya dahil ang pangunahing problema natin ay ekonomiya, parang wala yan masasagot. Dahil sabi nga niya doon sa speech ng SONA a few years ago, hindi nga niya naintindihan yung mga economic indicators, diba? But would that be enough for people to understand kung sino ang dapat piliin natin sa 2028? Ito yung problem. Hello, parang the economy is the problem, stupid, 'di ba? Sinabi na yan dati. Are we in that position to understand na ito yung problema natin. Ito dapat yung pipiliin natin sa 2020. Yes and no. Unprecedented yung outrage. Unprecedented yung disenchantment. Pero yun nga yung role ng ganitong klase mga podcast at mga katulad ni Alan. How do you channel that outrage? Yes. How do you channel that unprecedented disillusionment sa ating mga institutions and leadership? No? Lalo na with a new awakening generation of young people. Yes. How do you co-opt them, and how do you empower them, and how do you activate these new Gen Zs who seem to
understand the dynamics, who seem to understand the zeitgeist na hindi, wow, big word, na hindi na pwedeng katulad ng dati. Yeah. Insanity, literally the definition of insanity is doing the same thing over and over again and expecting a different result. Between now until the SONA, ano yung content ng SONA ni BBM, di ba? Kanina pinag-usapan natin, enough ba itong mga pinagpapapasan nilang mga ayuda na batas para Hindi. tapatan yung kanyang, ano yun? Yung Mahiya mahiya naman naman kayo kayo. moment. Oo, moment. Yung pagbabalanse nung posibleng wala muna si Cheese at si Joel. Sino yung ipapalit mo yung ngayon dyan sa timbangan? Tapos yung, ay wala naman tayong nararamdaman talaga dito sa pag-address ng mga economic and social concerns ng mga taong bayan. Magkakaroon ng balasahan sa kabinete. Would that be enough to assure yung mga tao na, kung ano may pagkukulang ng mga nakararaan. Ito, may bago tayong miyembro ng gabinete. Asa pa ba tayo doon? Di ba nung huling balasahan, wala naman nabalasa? Isa lang yata yung nabalasa. Tsaka yung mga gusto yata Correct. nating mabalasan, di naman nawawala eh. Actually, ang risky Correct. dito kay BBM, sa next zona niya, baka bumalik sa kanya, yung sinabi niya last year, mahiya naman kayo.